Kumusta kayo? Ngayon, pag-usapan natin ang isang tanong na marahil marami sa atin ang nag-iisip. Sa kabila ng mga balita tungkol sa paglago ng ekonomiya, bakit tila marami pa ring Pilipino ang hirap sa buhay? Kasi alam nyo, para itong isang kwento na may dalawang magkaibang muka. Sa isang banda, ang ganda pakinggan ng mga opisyal na datos, di ba? Sabi, mababa raw ang unemployment rate. Pero pag lumabas ka, ang makikita mong realidad ay yung araw-araw na pakikibaka ng napakaraming pamilya para lang may maihain sa mesa. At itong numerong ito, ang nagpapakita kung gaano kalaki ang agwat, 63%. Yan ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsabing sila ay mahirap noong bandang huli ng 2024. At ayon sa datos, yan na raw ang pinakamataas na naitala sa loob ng mahigit 20 taon. Grabe, no? Kaya ang malaking tanong, bakit hindi nagtutugma? Bakit ang nararamdaman ng mga tao ay iba sa sinasabi ng mga numero? Tara, samahan niyo akong himayin ang mga posibleng dahilan sa likod nito. Okay, sige. Unang-una, silipin natin tong sinasabing dalawang muka ng ekonomiya. Bakit may ganitong kalaking pagkakaiba sa statistics at sa totoong buhay? Dito kasi pumapasok yung konsepto ng self-rated poverty. Ano to? Simple lang. Sa halip na gobyerno ang magsabi kung sino ang mahirap base sa kita, dito tinatanong mismo ang mga tao, sa tingin nyo, mahirap ba ang pamilya ninyo? Kaya ang tinitingnan natin dito ay hindi lang basta numero, kundi yung totoong pakiramdam at kalagayan ng mga kababayan natin. Ngayon, dumako naman tayo sa isang bagay na sigurado akong ramdam na ramdam ng marami, ang walang katapusang laban ng sahod kontra gastusin. Kasi ang totoong hamon na yun, hindi lang yung kawalan ng trabaho. Ang mas malaking issue ay yung klase at bayad sa mga trabahong meron. Aminin natin, yung pagkakaroon lang ng trabaho, hindi na yan sapat na garantiya para sa isang maayos na buhay. At ito ang isang malinaw na halimbawa. Tingnan nyo, yung minimum wage halimbawa sa Metro Manila, madalas hindi talaga sumasapat para sa mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilya. Napakasimple ng matematika. Yung pumapasok na pera, kulang. Yung kailangang gastusin, sobra. So saan ang gagaling yung pressure sa bulsa? Well, isipin nyo, mababa na nga ang sahod, marami pang trabaho ang hindi stable o kontraktual. Meron ding tinatawag na underemployed. May trabaho ka nga pero kulang naman sa oras at kita. Tapos, isabay mo pa dyan yung sarod na hindi humahabol sa bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at pamasahe. Talagang mahirap. Okay, pero teka, wag muna tayo dyan. Kasi yung problema sa pera, madalas sintomas lang yan ng isang mas malaki at mas malalim na issue. Ito ay ang hindi pantay-pantay na oportunidad. Isipin nyo to, parang isang paikot-ikot na kwento. Nagsisimula sa isang bata na ang access lang ay sa eskwelahang kulang sa gamit at resources. Dahil dito, limitado rin ang kanyang natututunan. Paglaki niya, mas kaunti ang oportunidad niya para sa magandang trabaho. At ang resulta, yun kahirapan na ipapasa niya sa susunod na henerasyon. Isang cycle na napakahirap basagin. Buhod pa dyan, malaking bagay rin pala kung saan ka nakatira sa Pilipinas. Diba? Halos lahat ng development ng mga malalaking kumpanya at magagandang trabaho nasa mga sentro tulad ng Metro Manila. Paano naman yung mga nasa probinsya at malalayong lugar? Madalas, napag-iiwanan. At ngayon, hukahin pa natin ng mas malalim. Lumagpas tayo sa individual na sitwasyon at tingnan natin ang sistema mismo na posibleng nagpapanatili ng kahirapan. Tingnan nyo to. Isang napakalaking bahagi ng ating workforce ay nasa informal sector. Anong ibig sabihin yan? Sila yung mga kababayan nating nagtatrabaho ng walang benepisyo, walang SSS, walang PhilHealth, walang kasiguraduhan sa trabaho. Kaya naman kapag may biglaang krisis, sila yung unang-unang tinatamaan at pinakaapektado. At ito, isang bagay na kailangan nating pag-isipan. Yung mga padala ng ating mga OFW, isang napakalaking tulong sa ekonomiya, di ba? Isang lifeline. Pero kung titingnan natin sa ibang anggulo, sinasalamin din nito ang isang katotohanan na marahil kulang pa rin ang dekalidad na trabaho dito sa ating bansa, kaya napipilitan silang mangibang bayan. At syempre, based sa mga sources, hindi natin pwedeng baliwalain ang epekto ng pamamahala. Ang mga issue tulad ng korupsyon, yung mabagal na paghahatid ng serbisyo at yung pondo na hindi napupunta sa mga kritikal na proyekto, lahat yan ay itinuturong malalaking hadlang sa pag-ahon ng marami mula sa kahirapan. Okay, so sa huling bahagi,
Subukan na ating pagtagpi-takpiin ng lahat ng ito para makita natin yung kabuuang larawan. So bakit nga ba nagpapatuloy ang kahirapan? Malinaw na hindi lang ito dahil sa iisang bagay. Para siyang isang masalimuot na web. Magkakakonekta ang problema sa sahod, sa kalidad ng edukasyon, sa agwat ng probinsya at syudad, sa dami ng manggagawang walang proteksyon at sa mga issue sa sistema at pamamahala. At eto na siguro ang pinakaimportanteng punto sa lahat. Ang kahirapan ay hindi isang sirang pyesa na papalitan mo lang at aandar na ang lahat. Isa itong vicious cycle. Bawat problema ay nagpapakain at nagpapalakas sa iba pang mga problema. Kaya naman napakahirap nitong solusyonan. Kaya iiwan ko sa inyong lahat ang tanang na ito para pag-isipan. Kung ang lahat ng ito ay magkakaugnay na parang isang malaking sapot, saan at paano nga ba talaga dapat magsimula para mahanap ang tunay at ang matagalang solusyon?